Nilinaw na po ni Retired General Rodolfo Azurin Jr. na hindi totoo na siya ay aalis o magre-resign dyan sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Kasi pinapalabas po ng mga takot yatang maimbestigahan o alam mo na kung sino-sino mga naninira sa ating gobyerno na matapos mag-resign si Commissioner Singson, na effectivity nito ay sa December 15, meron pa raw susunod at pinangalanan itong si General Azurin. Eh, sabi ni Azurin, fake news yan, bakit ako mag-resign? Tutulong ako, kasama yan sa aking obligasyon, mahanap ang katarungan ng mga nawawalang pera at panagutin ang mga dapat na managot. At tuloy-tuloy po ang kailang pagdiskobre ng iba't ibang mga scam, ghost project, substandard na project sa buong bansa. Ayan po. So yung mga nagpapakalat na si General Azurin ay nag-resign, isa hong propagandayang kalokohan. Talagang ayaw nilang tumanggap ng katotohanan. Posibleng ang nagpakalat nito may kinalaman, may kaugnayan doon sa mga under investigation ng mga politiko, kontraktor at mga taga-gobyerno. Ayun. Mabutit nagpaliwanag na po. Inirelate ko lang sa inyo, kaya lang hindi ko na ipakita yung video kasi putol-putol yung statement. Parang pinuulang natin na yun ang gusto niyang palabasin. Hindi siya nag-resign at mananatili siya. Ngayon, kung sinong papalit kay Singson, naghahanap na po ang Malacanang. Di naman ho titigil ang ICI dahil nag-resign si Singson. Pinapalabas kasi ng mga anti-Marcos na nawawala na ng gana ang ICI or ma-abolish na ang ICI or tinamad ng ICI. Hindi po. Nandyan pa rin si Retired Justice Andy Reyes at si Commissioner Pahardo, yung babae. At saka nga si General Azurin na itinalaga ng Pangulo. Ayun po yun. So, para lang ho ma-update kayo kasi marami hong fake news, dami hong mga propagandang suntok sa buwan. Ay dito sa aking channel, walang ganyan. Ang totoo ang ibabalita natin. Real talk tayo. Straight to the point ang ating mga talakayan dito. Kahit sino. Dahil tayo po ay voluntary lang na tumutulong sa gobyerno, nagmamalasakit sa ating bansa. Kaya kahit sino, pagpasaway, pasaway talaga. Tatamaan dito. Okay? Samantala, eto na. Wow. Pugante, guilty nga ba? Aba, ano yung masasabi yan? Pag bugante sa batas, umiiwas sa batas, umiiwas sa warrant of arrest, pwede nga ba sabihin guilty yan? Pero alam ko, public perception, malamang yan ang tingin. Di ba marami ho may mga warrant of arrest na yan ay nagtatago. Nandiyan si Bantag, si Harry Roque, Kasandaong, at kung sino-sino pa. At yung mga nagbabalak na maging pugante rin sa oras na lumabas ang warrant of arrest. So ngayon, ang perception ng tao, pugante ka, guilty ka. Wow! So para hindi kayo mapagbintangan, masabihang guilty sa inyong mga kinasasangkutan, magpakalalaki kayo. Harapin nyo ang batas at kung anong inyong kaso. Palakasin nyo ang inyong ebidensya at testigo na wala kayong kinalaman. Yan ang kailangan. Pero magtago, iwasan ang batas, yan po ay malawo. Dahil hindi ho madidismiss ang kaso ng katatago. Hindi madidismiss ang kaso at hindi malilinis ang inyong pangalan ng pagiging pugante nyo. Malamang dadami pa ang magkakaroon ng perception, guilty ang pugante. Yan ang masakit. Maging kamag-anak nyo, kakilala nyo, naging kaklase nyo, elementary, high school, sa kolehiyo, pagka naging pugante, ang dating yan sa inyo, guilty kayo. May kinalaman talaga sa graft in corruption o anumang krimen na inyong kinasasangkutan. Kasi ang court order, hindi basta-basta ginagawa yung issue ng warrant of arrest. Bago magkaroon ng court order sa pag-aresto, yan ay merong sapat na basihan. Merong probable cause. Meron talaga nakikitang dahilan para litisin, papanagutin, at ibigay ang pagkakataon sa kanya, due process. Humarap sa korte at ibigay ang pagkakataon kung paano ipagtanggol ang
ng sarili sa akusasyon laban sa kanya, ebidensya laban sa kanya. Yan po ang basya ng korte. Hindi ibig sabihin nila sa korte, guilty na ang akusado. Hindi po. Mananatiling inosente. Mananatiling may kalayaan, karapatan ang akusado hanggat hindi nagkakaroon ng final desisyon ang husgado. Kung guilty o not guilty ka, ganun po yun. Pero kung magtatago, iiwasan ng batas, ayun. Tuloy ang kaso, baka nga maging guilty kayo sa bandang huli. Pero masakit yan habang wala pa at nagkakaroon pa ng trial at kayo ay pugante, ang tingin ng tao, totoo, may kinalaman kayo. Yan ang mahirap kalaban. Pag ang mamaya na nagdesisyon, hindi naman po yan bawal, hindi naman nyo makukontrol yan. Mabigat po pag tao ang nagbuska. Kaya marap, panindigan, kung walang kasalanan. Ayun po ang ating paalala. Talaga lang. State witness at saka immunity para daw ho sa mga nag-a-apply pero marami ang ebidensyang siya may kinalaman o posibleng talagang may kinalaman, gusto lang makaiwas, hindi daw po yung ganong kadali. Hindi daw ho ganong kasimple para mag-apply ng state witness at mabigyan ng immunity. Kasi pag ikaw ay state witness, ibig sabihin hindi ka nakakasuhan. Ganun po yun. Kaya ho, ang kinukuhang state witness, yung maraming alam, pero walang matibay na basyang siya'y malaki ang participation o kinalaman. Kaya yung mga principal, talagang haligi, may kinalaman talaga sa korupsyon, malabo yung maging state witness at magkaroon ng immunity. Pero yung nadamay lang, isinabit lang, pero maraming alam, pakikinabangan na bilang testigo, yan ang pwedeng gawing state witness. Kaya yung patuloy na pagsisingit ni Senador Marcoleta sa lahat ng forum, sa public hearing, sa plenaryo, sa interview sa media na yung diskaya, ipasok sa Witness Protection Program, aba, malabo yan. Tapos gusto maging state witness, malabo rin. Naging topic na natin dati yan. Kaya po dito sa isyong ito hindi lang ho isyong legal, isyong technical, isyong political ang pilit pinangingibabaw ng iba. Tayo wala tayong pakialam yan. Kasi hindi naman ako politiko at ang aking mga channel. Hindi tayo nagpapagamit sa kahit kanino, lalo ng politiko, kung pansarili lang. Okay? At siyempre yung puntong legal. Kung ano yung batas, yun ang ating susundan. Kung ano sinabi ng batas, yun ang dapat mangibabaw. Di ba? Ang katotohanan. Justice for all Filipino people. Katarungan din para sa mga akusadong maipagtanggol ang kailang sarili. Kung wala silang kasalanan, hindi malinis sila at makakawala. Pero kung may kasalanan, kalaboso at dapat makulong. Dapat kumpiskahin ang mga yamang kanilang itinago o kinuha, kinurakot sa kaban ng bayan. Ganun po kasimple. Wala tayong kakampihan dito basta kung anong pinatutupad na batas ni Pangulong Marcos ng ating administrasyon laban kahit kanino. Yan ang taas ng ipagmamalaki at ating tatalakayin. Kaya lahat ng mga impormasyon sa abot din ng aking kakayanang nalalaman at ating pinapaliwanag, yung aking mga analysis at opinion, interpretation sa nangyari, yun ang pinaparating ko sa inyo. Kaya please like and share po ninyo araw-araw lahat ng aking mga topic dito. Para sa inyo, hindi para sa akin lang ito. O hindi para kung kani-kanino. Katarungan sa lahat, para sa lahat ng biktima.